Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po dito sa FSU. Isa na naman pong pagbabahagi ng kaalaman ng ating gagawin ukol sa ating mga pananampalataya at mga pinananampalatayaan bilang isang Katoliko. Nawa mga kapatid ay subaybayan niyo po yung ating mga gagawing pag-aaral o pagpapahayag ng paghahanap natin ng mga ilang bagay-bagay na mga katanungan ukol sa ating mga pananampalataya at ukol sa ating mga kung papaano nga ba tayo umuunawa sa ating banal na kasulatan. At nawa mga kapatid, ang aming pong pagpapahayag dito sa Faith, Seeking and Understanding ay makatulong po ng malaki para sa ating lahat. Sama-sama po tayong mag-aral para tungo sa paglalakbay ng ating bilang isang mga Katoliko. Mga kapatid, tunghayan po natin yung aking unang pag-aaral na ating pag-aaral na unang aking gagamitin, at ito po ay bilang isang pagbabahagi sa inyo at ng mga ilang mahalagang bagay kung papaano nga ba umuunawa ang isang Katoliko basit po sa pagbabasa ng ating banal na kasulatan. Papaano umuunawa at papaano natin ito uunawain. Nawa po'y makatulong ng malaki sa inyo ang itong ating gagawin nating pag-aaral na ito. Pare-pareho po tayong mag-aaral dito sa mga oras na ito na dito na ibabahagi po namin ni Brother Mel at yung iba pa po naming kasamahan. Pagtutulong-tulungan po natin na ito ay maihatid sa inyo upang lubos natin na maunawaan. Amen po. Amen. So yung una po nating pag-aaral-aralan ngayon ay pag-aaralan ngayon ay kung papaano nga ba magbasa ng ang isang Katoliko ng Biblia. Ayan. Layunin ng ito po yung first part na ating gagawin. So, patuloy po natin hanggang matapos po natin itong pag-aaral na ito, at another book na naman po or another topic yung ating pag-aaralan. So, samahan niyo po ako mga kapatid at tayo ay mag-aral. Yan. So, yung una ko pong ibabahagi, paano nga ba magbasa ng Biblia ang isang Katoliko. Ayan. Layunin po ng aralin na ito ay ang matutuhan kung papaano magbasa ang simbahang Katoliko. Pangalawa, maintindihan natin ang turo ukol sa kasaysayan ng ating kaligtasan o salvation history at pakikipagtipan, covenant, pati na ang kahalagahan nito sa pagbasa ng Biblia, sa pagbabasa ng Biblia. Pangatlo, matututuhan natin ang mga susi sa creation na matatagpuan sa aklat ng Genesis. Ayan, yan po yung ating mga ilang mahalagang puntos kung papaano yung pag-aaral na ating gagawin dito. Una, ito po yun yung pagbasa ng banal na kasulatan o ng Biblia. Mula sa simula hanggang sa wakas. Ayan. Ito po yung mga mungkahi kung papaano tayo matututo. So, tunghayan po. Ito po ay inihanda natin sa tulong ng mga aklat ng ating mga theologian, mga Bible scholar. Kami po ay babasa lamang upang ihatid sa inyo kung papaano nga ba natin ito uunawain yung mga nakasulat, yung mga nangyari sa banal na kasulatan. Malaki po ang maitutulong nito sa pag-unawa natin
sa Biblia. So, tunghayan po natin yung mga ilang mungkahi kung papaano tayo matututo. Ayan. Sa pag-aaral na ito, magbabasa tayo ng Biblia cover to cover. Ayan. Mukha bang imposible ito para sa ating mga baguhan o yung sabi nga bago pa nagbubuklat ng ating banal na Biblia, huwag po tayong mag-alala. Marami po tayong mga materials para tayo ay matuto. Ayan, isa na po ito sa ating gagawing pagbabahagi. Hindi ganon kalalim yung ating mga gagawin. Ito'y mga pagtuturo lamang ng mga ilang mungkahi. Ituturo sa atin ng aklat na ito yung mga mahalagang dapat na malaman natin para maumpisahan ang pagbabasa at sana ma-inspire kung magbasa tayo araw-araw o habang buhay. Pagkatapos sa pag-aaral na ito, masusundan mo na yung tema o plot ng Biblia. Tandaan po natin ang mga tauhan sa mga kwento at alamin mo ang istorya nila. Ayan. So, yung mahalagang puntos po yung ating kukunin sa pagbabasa ng Biblia. Tandaan po yung mahalagang puntos at tandaan po natin yung mga kwento, yung istorya doon sa Biblia. Malalaman mo na mayroong isang mahalagang kwento sa Biblia, isang plot ika nga. Siguro ngayon ngayon mo lamang ito nalaman. Sa mga baguhan po na may isang kwento lang sa loob ng Biblia. Hindi lang ito collection ng magkakahiwalay na mga kwento at lahat ng hiwa-hiwalay ng mga kwentong ito kapag ka pinagsama-sama mo lahat o pinagsunod-sunod ang tulad ng pag-aaral na ginagawa ng ating mga early church fathers sa tulong ng pamamatnubay ng Espiritu Santo. Yes, amen. Kailangan po natin yan. Maiintindihan natin lahat ang binubuo talaga ng isang aklat na may isang kwento. Ayan. Malalaman natin kung paano ang kwentong ito at kung paano ito masusundan ng hiwa-hiwalay sa kwentong nakapaloob dito. Amen? Pangalawa, yung panimula at abot-tanaw na aralin. Bago natin gawin yan, umpisan muna natin ang abot-tanaw o overview, mga dapat na alamin natin sa katolikong pagbabasa ng Biblia. Una, basahin ang bawat lesson pati na ang mga talata, passages sa Biblia at iba pang mga resources na sasabihin. Dito po ng ating aklat na gagamitin. Makakatulong kung magsusulat tayo ng mga bagay-bagay na ayaw nating malimutan. So maghahanda po tayo ng ballpen at papel na inyong mga susulatan. Mga katanungan sa katapusan ng bawat aralin, pipilitin nating sagutin ng tama ang mga ito. So ayan, syempre may mga katanungan, ito po ay i-research na natin. Ano nga po? So, base na din po dun sa ating ipinahayag na mga unang lesson, pangalawang lesson, pangatlong lesson. Pangalawa, sa pagitan ng bawat lesson, pag-aralan ng iyong mga isinulat, tama, at maiintindihan nito. Basahin ng pangalawang beses ang lesson sa Biblia na itinuro dito na gagamitin nating book. Ayan, mas magandang nag-aaral ka, nasa tabi nga naman natin ang mahalagang aklat katulad ng mga Catechism of the Catholic Church o short for CCC. Ayan. Pangatlo, siguraduhin nakapagdasal. Ayan, yan po yung aming mga ginagawa bago magpahayag sa inyo. Ito po yung ating gagawin. Siguraduhin tayo ay nakapagdasal bago natin simulan ang pag-aaral na ito. At pang-apat, magandang pag-aralan na ito tuwing na may small group meeting sa inyong
samahan. Ayan. Ito po ay nagagamit ko rin. So, kaya ito po ay isinishare ko rin po sa inyo. Gamit na gamit ko po itong aklat na ito. Umpisahan sa Biblia. Paano nga ba magbasa ang isang Katoliko? Ayan. Pahayag mula sa Diyos, paano nakikipag-usap ang Diyos sa tao. Ang pagiging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng relihiyon ng salita. Salita po ha, at hindi ng aklat o religion of the word, not of a book. Ang salitang ito ay buhay at ito ay si Kristo. Siya ang huling salita ng Diyos sa lahat ng bagay at pangyayari. Kaya sa hulihan ng bawat panalangin, sinasambit natin ang mga katagang sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen? O kaya sa pangalan ni Jesus, sapagkat ang lahat-lahat ay nagmula sa Kanya. Ipinahayag ng Diyos ang lahat sa lahat ng tao, sa lahat ng gusto niyang sabihin para makilala natin si Jesus. Gusto niyang magpakilala sa atin kung sino siya at kung ano ang nais niya para sa atin. Ipinahayag niya ang kanyang sarili sa 3 kaparaanan. So ayan, ano nga ba yung ating 3 kaparaanang ito ng pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo? Una, ang Skriptura o Biblia. Pangalawa, ang tradisyon tulad ng ating mga Santa Misa at mga sakramento. Yan po yung ating tradition or holy tradition. The Magisterium, mga turo ng simbahang Katoliko tulad ng mga dogma at kredo. Ayan, sa 3 kaparaanan na yan na ipapahayag ng ating Panginoong Jesucristo, ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo ang salita. Aktibong magtrabaho ang Banal na Espiritu Santo sa 3 kaparaanan ito. Binibigyan niya ang inspirasyon ng Skriptura. Binubuhay niya ang mga tradisyon ng Katolikong simbahan. Kaya ginagarantihan niya ang turo ng simbahan, the Magisterium and the Catechism, Numbers 81 to 82. Another po, pag-i-interpret o pagpapaliwanag ng Biblia. May 3 hakbang. Dahil nagpakilala ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng 3 kaparaanan, binabanggit ang Biblia, tradisyon, magisterium. Ayan. Dapat isipin natin na mayroon din naman 3 mahalagang bagay na dapat nating malaman sa tuwing tayo'y magbabasa o mag-i-interpret ng Biblia. Ang nilalaman, ito po, una, ang nilalaman ng pagkakaisa ng Skriptura. Kahit maraming aklat ang binubuo sa Biblia, hindi natin dapat basahin ito na parang hiwa-hiwalay na kwento at walang relasyon sa isa't isa. Pag binasa mo ang isang aklat sa Biblia, isaisip mo ang pagkakadugtong-dugtong ng kwentong ito sa iba pang mga kwento. Tandaan mo, ibinunyag ni Jesus na may isang plano ang Diyos para sa sangkatauhan. Yan. Habang dumarami at lumalalim ang ating mga binabasang mga istorya sa Biblia, lilinaw ang planong ito ng Diyos para sa mga tao. Sabi nga ni Saint Augustine, ang bagong tipan or New Testament ay nakatago sa matandang tipan or Old Testament. At ang matandang tipan ay nabunyag sa bagong tipan. Ibig sabihin, ipinapakita sa atin ni Jesus kung kung paano ang lahat ng mga nangyari sa matandang tipan ay tumutukoy sa Kanya, sa Kanyang mga sinabi at ginawa sa bagong tipan. Kaya kung ano ang sinasabi at ginagawa ni Jesus, ang mga ito ang nagbigay linaw sa mga pangako at mga pangyayaring naganap sa matandang tipan. Ayan. Halimbawa po,
Ayan, hindi na po yata siguro, no? So, ah, bukas po, matutunghayan natin kung papaano nga ba natin uunawain. Ayan, ito sa pagsisimula po ng ating bagong segment na ito o yung bagong pagpapahayag na ito ng ating pag-unawa sa Biblia. Sabi nga, faith, seeking, and understanding. So, bukas po matutunghayan nyo. So, ito po ay lesson by lesson. Bukas po matutunghayan natin kung papaano nga ba yung mga pangyayari sa mga matandang tipan ay nandun sa bagong tipan. So bukas uli mga kapatid, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral na ito at nawa kapatid, samahan nyo kami dito sa Faith, Seeking, and Understanding para sa paglalakbay natin bilang mga Katoliko kung papaano umunawa at kung ano nga ba ang ating pag-unawa, papaano umunawa ang isang Katoliko at kung ano ang kanyang pinananampalatayaan. Amen po, mga kapatid. So maraming salamat po at bukas po muli ito pong si Sis Malu at tunghayan niyo po marami po kaming ibabahagi dito sa Faith, Seeking, and Understanding kung papaano nga ba umunawa ang isang Katoliko ng banal na kasulatan. So, napakadami po naming ibabahagi sa inyo at naway patnubayan tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating pag-aaral na gagawin na ito. Ito pong aking ipinahayag ay mga paunang pananalita lamang kung papaano nga ba tayo uunawa sa banal na kasulatan at ano ang ating pinananampalatayaan para sa pag-aaral na ito ay hahanapin natin at uunawain natin ng naaayon sa ating pananampalatayang bilang Kristyanong Katoliko. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Bukas pong muli at naway magsama-sama tayo na mag-aral ng ating banal na kasulatan. Salamat po at welcome po muli dito sa ating bagong YouTube channel. Please like and share po and subscribe po dito sa aming bagong YouTube channel. Isa na naman pong apostolate ng bilang mga kamanggagawa ng ating simbahang Katoliko. Ito po si Sis Malu. Muli, ito po si Sis Malu. Pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan Diyos. Ingatan po tayo sa lahat ng oras ng ating buhay ng ating mahabaging Diyos. Amen po. Maraming salamat po. Bukas pong muli. Amen. Ayan po.